Hello po sa inyo. I hope you are doing well po. So, this is your daily gabay. And bawat zodiac sign po ay meron pa rin kanya-kanyang reading. So, hanapin nyo na lang po yung timestamps po below the video para diretso na kayo sa sign ninyo at sa reading po ninyo. Thank you. Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So tingnan po natin yung mga strong energies and messages po, no? For you today. So, first message po ninyo, we have 8 of Pentacles. Ayan. So, nagpapakita lang ito, Aries, kung gaano kayo kasipag, gaano kayo katyaga, kung gaano kayo ka-diligent, no, sa inyong trabaho. Pinapakita dito yung kasipagan ninyo, no? And yung sipag ninyong yan, no, that will be rewarded, no? That will be financially rewarded. Kaya posible, no, na magkakaroon kayo rito ng siguro bonus na marireceive. Posible na magkakaroon kayo rito ng siguro pay raise, mga ganon, or mabibigyan kayo ng additional benefits, 'di ba? Po pwedeng may promotion, yung mga ganon, no? And that is the fruit of your labor. Yan ang bunga ng inyong pagsisikap, pagtsatsaga, yung ganon, no? And mara-recognize kasi, no, ng employer ninyo, ng manager ninyo, yung inyong sipag at tsaga. So, what else? We have 3 of Pentacles. Ayan. So, this is the beginning of your success, no? So, kung siguro, dati, baka you used to work solo, you used to work all by yourself, no? Katulad ng nakikita natin dyan, mag-isa lang siya. So, parang dati ganun kayo. Pero ngayon, no, baka maaaring meron ditong magiging katulong ka, no? Pwedeng mabibigyan ka dito ng assistant, pwedeng dadagdagan, ano, dahil sa sipag mo, dahil sa matyaga ka. So, pwedeng dadagdagan din, no, yung role ninyo. Baka mas lalaki yung role ninyo sa inyong trabaho. At hindi ka namang hahayaan na mahirapan, 'di ba? Na mag-isa ka lang, no? So, siguro, baka meron kang mga tauhan na rin, no, mabibigyan ka ng assistant, mabibigyan ka ng katulong, no, sa task na additional din na ibibigay sa iyo, just to oversee, no, that person as well, no, na maaanuhan mo siya, matuturuan mo, 'di ba? Yung magagabayan mo yung tao na additional na ibibigay sa iyo na bilang katulong, no, or ka-collaborate mo doon sa trabaho, no? So, what else? We have the Hermit. Ayan. So, maybe ngayon, Aries, sa sobrang sipag mo kasi, no, baka kayo ay exhausted na din. Baka kayo ay nakakaramdam na rin ng pagod. Baka kayo ay nakakaranas na rin ng physical discomfort, kumbaga, no? So, if that's the case, kaya siguro kayo meron ditong merong invitasyon para kayo ay magnilay-nilay, para kayo ay magmuni-muni, para kayo ay mag-spend time by yourself so that you can also rest. No? Kasi baka sa sobrang dami talaga ng trabaho ninyo, baka hindi nyo na nabibigyan ng oras, panahon, atensyon yung sarili ninyo, no? Yung emotional aspect, no, of your life, or I mean, a spiritual aspect of your life. So, pwedeng ganon. Pwede rin kasi na meron kayong hinahanap sa sarili ninyo. Maybe you are searching for tranquility, maybe you are searching for yourself, no? May mga ganon tayo minsan, 'di ba, Aries, kapag tayo ay sobrang busy, kung tayo ay sobrang madaming ginagawa. Sometimes, nasasabi natin sa sarili natin na parang teka lang, parang drained na ako, 'di ba? Energy drained na ako, hindi ko nakilala yung sarili ko, parang ganon. Kaya possibly, ganun ang sitwasyon ng iba sa inyo rito. Kaya, meron kayong invitation dito na spend time by yourself. No? Mag-me time muna kayo. Mag-time out muna kayo sa kung ano ang inyong pinagkakabisihan. Para na, ganun nga, mahanap mo yung sarili mo. You can reconnect with your soul. You can reconnect with your
you can reconnect with your higher self, 'di ba? Yung higher consciousness ninyo, no? Para maibalik mo yung sarili mo sa balanse, maibalik mo yung sarili mo doon sa sentro, no? Yung ganoon. So, good luck sa you diyan. So, kuha tayo ng final message ninyo dito sa trinkets, no? So, we have Swan. Ayan. So, si Swan, this is about grace, that is about beauty. So, ngayon siguro, baka mas maa-appreciate mo ngayon yung ano ninyo, yung ganda ng paligid ninyo, baka maa-appreciate ninyo sa ngayon yung tawag dito, yung ganda ng mga nangyayari siguro sa buhay mo, at saka yung mismong environment ninyo, no? Pwede rin na yung inner beauty as well will be will be showed off, no? Baka ipapakita mo rin 'yan. Share mo din 'yan, no, sa ibang tao na yung inyong kagandahang loob, yung gano'n. So that is also about confidence, no? So most likely talagang 'yan ay ipinapakita mo by doing your job, 'di ba? Na magaling kang magtrabaho, diligent ka, kaya nga siguro pwedeng may promotion dito din para sa inyo kasi yung galing mo talagang sinu-show off mo. So, pwedeng yan ang mga ano ninyo ngayon. Yun yung mga ipapakita ninyo. So, good luck. Thank you for watching. Love and Light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tingnan natin, no, yung mga malakas na energies and messages, no, coming para sa inyo sa ngayon. So, we have Queen of Wands. Ayan. So, this is about abundance, no? This is about abundance. This is about sipag at tiyaga, 'di ba? Na you are going to show off sa ngayon. Kasi kung ano man dito yung pupuntahan ninyo, ano man dito yung pinaplano ninyong gawin or pinaplano ninyong isakatuparan around this time, this is something, no, na may be related sa inyong money, career, and finances. Kaya nga magkakaroon kayo rito ng abundance kasi ito yung magiging resulta, no? Ito yung ine-expect ninyong maging outcome ng kung ano man ang activity na to or kung ano man ang endeavor na gagawin ninyo rito. You're going to put your heart and soul into this, Taurus. If this message resonates with you, then alam ninyo kung ano tong gusto ninyong gawin, no? Or kasi po pwedeng sisimulan pa lang ninyo ito. So, what else? We have High Priestess. Ayan. So, divinely guided kayo, no? Divinely guided kayo. Kaya napakaganda nito, no? You can, if provided, no, that you are going to follow what your intuition is telling you, provided that you are going to listen to it, no, at yun ang gagawin mo talaga, makakasiguro ka, no, na kung ano yung pinaplano mo na provided that it is for your best interest, you know. So, suportahan ka dito ng universe. Kaya, pakinggan mo lang kung anong gabay sa'yo para dalhin ka dito sa kung ano yung, kung saan ka dapat, no? Dalhin ka nito sa kung ano yung dapat na path na tatahakin ninyo. So, parang mag-iingat lang din kayo, no, Taurus. This is a warning para sa inyo din. Yun na napipick up ko. Na mag-iingat din kayo sa mga gagawin ninyo. As much as possible, don't share a lot of information, lalong-lalo na sa mga tao sa paligid ninyo na hindi mo masyadong kabisado or hindi mo masyadong kilala. Kasi there could be someone dito na could be very sneaky, you know, na pwedeng maya't maya nakikinig sa mga kung anong pinag-uusapan mo, pati ng kung sinong kausap mo, pwedeng ganon. Or baka yung bang secretly iniimbestigahan ka, or secretly parang inoobserbahan ka, yung ganon. Kasi that could be someone na, alam mo yon, baka bala kang, baka naiinggit sa'yo to, at bala kang i-derail yung ano mga plano mo or bala kang isabotage, yung ganun ba? Kaya mag-iingat kayo. Kaya nga makinig kayo sa inyong intuition. Kasi if there is something off-key with the person that you are dealing with, or if there is a something off, no, doon sa
sa sitwasyon mismo na kinabibilangan mo, for sure your your intuition will send you a signal na mag-ingat ka diyan or umalis ka na diyan sa lugar na yan, or umalis ka sa kung sino man ang kausap mo, no? Kaya papakinggan mo yung inyong intuition, and also listen to the wisdom of your body. Okay? So what else? We have the lovers. Ayan. So pupwede, no? Pupwede na baka yung karelasyon mo could be someone, no? Na pwedeng hindi ka sinusuportahan. Pwedeng hindi siya sumusuporta sa gusto mo, no? Pwedeng ganon. Yun ang napipick up ko dyan. So, pwedeng yung person mo ito, no? Na hindi siya nag-agree sa gusto mo. Kaya pwedeng siya din yung nagmamatsyag, pwedeng siya yung nakikinig sa mga pakikipag-usap mo sa mga katransaction mo, pwedeng ganon. Pwede rin naman na hindi. Okay, Taurus, no? Depende sa inyong sitwasyon. But use your own judgment and discernment. Okay? Kasi pwedeng ganon, pwedeng hindi. Alright? This is collective reading. Kaya may mga information dito that may resonate with you. May mga information dito na would not resonate with you. Kaya, yun, maging mapagmatsyag, maging vigilant ka, okay? Maging observant ka. But for others of you, no, baka merong decision making kayong gagawin. And that decision making na importante sa inyo sa ngayon, could be related to your relationship. Okay? Could be related to relationship. Maaaring related yan sa pagsasettle down, pag-aasawa, pagpapakasal, or kung saan na patungo yung relationship goals ninyo. Baka magde-decision kayo or nag-iisip kayo sa ngayon. Baka napapaisip kayo sa ngayon. Saan na kayo papunta? Anong direction na ang tinatahak ng relationship? No? Yung gano'n. So, tignan natin kung anong final message ninyo. Kuha tayo ng isang trinket. Sabi ko isang trinket, pero ayan, no, dalawang sumama. So, yung swan, this is about confidence, this is about determination, this is about balance, no? Kaya maaaring that will fall sa relationship. Baka kailangan na may balanse yung trabaho ninyo versus yung relationship, yung gano'n, no? Kasi baka meron kayo ditong area of life na hindi na ninyo masyado napapansin, napapabayaan nyo na. So, it's either yung relationship ninyo or yung career ninyo, no? So, kayo lang tanging nakakaalam niyan. But, yeah, it's calling for balance. So, we also have starfish, no? So, starfish is about illumination, no? Maaari na ang iba sa inyo dito naguguluhan, or baka meron kayong kailangang pagdesisyonan, no? At kaya kailangan ninyo na siguro nagdadasal kayo for illumination, nagdadasal kayo for guidance. Kaya ayan, that is guide sa inyo na makinig kayo sa inyong intuition, kasi probably there are downloads, information, no, na pumapasok na through your intuition, and that is your guidance. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana pa'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tingnan natin yung mga strong energies and messages, no, surrounding you today. We have Temperance. So, this is about balance, Gemini. You are being asked dito to bring the balance in your life. Pwede rin dito na meron kayong parang delicate, no, na sitwasyon na maaaring kinabibilangan ninyo sa ngayon, ano? That might involve family. That might be along, siguro sa trabaho, no, maaaring may mga delicate dito na sitwasyon, decision making na kailangang harapin kayo or kinakaharap ninyo, kaya kailangan ninyo ngayon na maging maingat, no? Maging maingat sa mga pananalita, sa mga impormasyon na i-share ninyo, maging maingat kayo sa mga actions ninyo, yung gano'n, no? So, kailangan lang talaga dito din na kailangan din na
i-balance talaga dito yung kung papaano ninyo i-address, no, ang sitwasyon na to, no? And if this message resonates with you, then alam ninyo kung ano tong kailangan ninyo na maging maingat, maging naibalik ninyo yung balanse, 'di ba? Para hindi ma-derail ito kung ano man ang bagay na to, yung gano'n, no? Yung mailalagay ninyo dito yung attention ninyo, no? Yun ang kailangan ninyong gawin din. So, what else? We have Two of Wands. So, desisyon, no? Meron kayong kailangang pagdesisyonan. Importante, no? Kaya, pinag-iisipan, pinagmumuni-munihan, di ba? Pero, ang maganda rito, kasi kung ano man ang desisyon na to na kailangan ninyong harapin sa ngayon, marami din ang pumapasok na opportunities dito, no, na makakatulong sa inyo para maging magaan, no, ang pagdedesisyon ninyo rito. Hawak-hawak, no, this represents you, kayo itong babaeng ito, at hawak ninyo yung mundo, no? So parang masasabi ninyo dito na the world is my oyster. So maraming oportunidad, posibilidad ang out there para sa inyo, no? And that is going to help your situation be better or be lighter, no? Yung ganon. Kaya, maswerte kayo. Kasi, hindi kayo dito mahihirapan, no? Na pagdesisyonan ng kung ano man ang bagay na ito na kailangan ninyong pagdesisyonan. Kasi, iniisip nyo pa lang ito, parang nandiyan na yung tulong, no? Parang nandiyan na yung kailangan ninyo para ma-carry out ninyo ito, no, ng maayos kung ano man ang desisyon na gagawin ninyo. And travel also is very imminent dito for some of you Gemini, no? So siguro meron kayong pupuntahan, meron kayo, baka yung decision din nito might involve traveling, no? Pwedeng ganun din. So, by the way, before I go on, I would like to say hi muna and shout out muna sa ating beloved channel member na si Alexander Turalba 3777. Maraming salamat po for your support sa channel at maraming salamat sa walang sawang pag-donate ninyo sa aking channel. Maraming salamat for your generosity po. God bless you. So, yung pangatlong message ninyo dito is the star. So, napakaganda, kasi you will be illuminated, no? Kung ano man ang kunyari, naguguluhan kayo or nahihirapan kayo sa pag-iisip, no? Tutulungan kayo ng universe. You are going to be illuminated. The path towards the right thing for you to do or ano man ang dapat ninyong puntahan, saan man kayo patungo, that path will be illuminated for you. Iilawan ng universe. Magliliwanag ang stars. At yung ilaw na yan, idadirect ng universe doon sa path na dapat ninyong mapuntahan. Para magliliwanag yan, para makita ninyo agad. No? Kaya napaka-importante, no, na makikinig kayo lagi sa inyong intuition. Listen to your gut feel. Gut feel, kasi yan ay guidance sa inyo ng universe. Okay? There is a new beginning dito. So, definitely, meron kayong sisimulang bagong ganap. So, kung ano man ito, na mga pinaplano ninyo, that is siguro towards this new beginning, no? Meron kayong sisimulang bagong sitwasyon sa buhay ninyo. And maganda rito kasi guided kayo ng universe to be on this path. Kaya, provided na makinig kayo sa inyong intuition. So, mapupunta kayo sa kung saan kayo dapat mapunta. Mapupunta kayo sa path na inihahanda ng universe ngayon para sa'yo. No? So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana pa nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tignan natin ang mga strong energies and messages po. For today, we have the Hanged Man. Ayan, so parang merong merong panawagan sa inyo sa ngayon na look at things at different perspective, Cancer. And for you to be able to do that, kailangan ninyo na mag-spend time muna kayo by yourself. Spend time by yourself. Magnilay-nilay ka, magmuni-muni ka muna, atras ka muna ng kahit saglit lang sa kung ano man ang inyong pinagkakabisihan at pag nilay-nilayan mo to, pag-isipan mo muna kung ano yung nararapat ninyong gawin, sa inyong sitwasyon. Maaari kasi na kung ano man yung ginagawa ninyo sa ngayon, ano man yung kunyari,
pinag-focusan ninyo sa ngayon. That could be something na baka hindi yan yung pinaka-mahalaga or pinaka-importanting bagay muna na pagtuunan ninyo ng pansin sa ngayon. Kaya siguro meron ditong siguro mapapansin niyo, no, if this message resonates with you, kung meron kayong mga delays, no, may mga delays sa mga ginagawa ninyo, may mga hinihintay kayong mga impormasyon or mga bagay, pero hindi pa nangyayari, yung mga gano'n. So, this could be, for you, na mensahe, na it's about time na para mag-isip-isip ka muna. No, it's about time para reviewin nyo muna yung nangyayari sa buhay ninyo. Kasi baka mamaya, kung ano man ang pinagkakaabalahan ninyo, baka hindi yan ang dapat na pagkakaabalahan ninyo. Baka there is something else, no, na parang siguro pinapakita sa iyo ng universe pero hindi mo napapansin. Kaya mag-ano ka muna, nilay-nilay, mag-time out ka muna sa kung ano yung pinagagawa, at yun, examinin mo muna yung sarili mo at ang mga pangyayari sa buhay mo, ano mga nagaganap, no? So, Ten of Pentacles, wow, this is wealth, no? This is wealth. This is about family, no? So, siguro, you are such a very responsible person, whether ikaw ay isang tatay or whether ikaw ay isang nanay, talagang buhos, no? Yung effort mo para na ma-secure mo yung financial future ng inyong pamilya. You are doing anything and everything in your power para masiguro mo yung seguridad at estabilidad ng kaperahan ninyo, no? Para pagdating ng oras na meron kayong mga pangangailangan sa pera, material na bagay in the future, meron kang huhugutin. Yung gano'n. Kaya nag-e-effort ka ng todo para na meron kang maitabi, para ma-establish mo yung inyong financial future. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa buong mong pamilya, no? Kaya ano kayo ngayon, no? Parang somehow masaya ka, pati na rin yung pamilya mo. Ini-enjoy ninyo yung company ng bawat isa. Kasi alam ninyo sa sarili ninyo, no, na you are safe. Kumbaga, pagdating sa pangangailangan ninyo sa pera. Kasi anytime, kahit papano, meron kayong huhugutin when the time comes na kakailanganin ninyo ito. So, what else? We have Two of Wands. Ayan. So, baka meron mga financial decisions na kailangan kayong gawin dito, no? Meron kayong pinag-iisipan, no? Maaari, no, na related dito sa pagmamanage ninyo ng inyong pera. Pwedeng meron kayong iniisip na pag-i-invest, no? Maybe you want to invest your money somewhere to grow your money, diba? Para pa rin sa future ninyo, yung ganon. So, maybe along those lines, ngayon, ang ninyo, ang pinag-iisipan ninyo sa ngayon. At maaring yan ang kailangan ninyong pagdesisyonan. And also, maraming opportunities, no? Maraming opportunities dito ang kakatok sa inyo, no? And hindi lang yan siguro para sa investment, no? Baka meron din dito mga offers of pwedeng extrang pagkakakitaan. Baka meron ditong offer sa inyo ng additional ninyo na magiging income stream, kumbaga, no? So, good luck sa iyo. So, kuha tayo ng trinket dito for your final message. Ayan. So, we have olive leaf. Ayan. So, this is about friendship, no? Siguro sa ngayon, baka ito din yung time para mag-spend time ka with your friends. Baka in the past, no, in the recent past, baka sobra kayong busy with your family affairs. Kaya siguro yung socialization, wala na kayo, or baka yung time ninyo sa mga kaibigan, hindi na ninyo ito na ibibigay sa kanila. Kaya this could be a reminder para sa iyo kasi 'di ba, kailangan may balanse. So, lahat ng areas of life dapat meron kayong oras para diyan. And in this case, no, baka reminder 'yan para sa inyo na it's about time na, 'di ba? To spend time with your friends then, or kahit hindi personal na pagkikita-kita, but video call or just give them a call, say hi or how are you, 'di ba? Yung mga ganon. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan.
Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tingnan natin yung mga strong energies ninyo at messages no, surrounding you today. We have 4 of Pentacles. So, maaari no, na dalawang bagay ito, dalawang scenario agad na pick up ko rito. It's either you are holding on too much to your material wealth or to your money, 'di ba? Pwedeng sobrang attached ka doon, no? Na to the extent na parang hindi mo na nabibigyan ng oras ang ibang area ng buhay mo kasi you are attached sobra, no? Doon sa pagmamanage lang ng inyong kayamanan, inyong kaperahan, diba? Yung ganon. Or, pwede rin na panawagan ito sa iyo to pay more attention to your wealth or pay more attention to your source of income or pay attention to your money or managing your money. No? So, pwedeng ganon din ang ganap dito. So, this is a reading for the collective, no? So, reminder lang sa inyo. Kaya, may mga mensahe dito that will resonate with you. May mga mensahe sa inyo dito na hindi magra-resonate. Kaya, just take as it resonates, no? Yun lang ang advice ko. At, isa pa, no? Pinakita sa akin yung kandado. yung, yung lock na to, no? ng guides ko. So, that could also mean, no? Na you need to protect you need to protect your finances, you need to protect your wealth, you need to protect yung kayamanan ninyo. Anything that is valuable to you, may monetary value, kailangan mong protektahan ito. Okay? So, what else? We have Ace of Pentacles. Wow. Swerte ninyo sa pera. Leo. This is a new beginning. No? Ace is a new beginning energy. And Pentacles, no? This is about money. This is about properties, this is about kayamanan, diba? Source of income, yung ganon. So, magsisimula kayo dito ng bagong yugto, no? Sa money, career, and finances area ninyo. This could be the beginning of your abundance. This could be the beginning of your prosperity, diba? So, ito na yung simula, no? Ito na yung simula ng inyong ng inyong pag-asenso, ito na yung ang simula ng inyong kaluwagan, no? Pagdating sa inyong kaperahang aspeto, trabaho, ganon. Pwede rin na meron ditong pagbabago na talaga, no? Ng inyong financial landscape dahil sa mga blessings, no? Sa mga financial blessings na dadating sa inyo. And yung mga financial blessings na to, that could come from anywhere, no? Depende yan. Pwedeng sa trabaho ninyo, pwedeng sa siguro farmer, no? Baka nag-farming kayo or baka meron kayong farm. Kasi parang narinig ko, ani, no? So, harvest, diba? So, baka galing doon, no? Sa harvest ninyo, sa farm ninyo, something like that. Or, pwedeng harvest time ito. No, pwedeng harvest time ninyo ito. So, siguro you're going to reap the rewards of your labor. No, baka dadating na yung bonus ninyo, dadating na yung sweldo ninyo, baka lump sum ito, diba, na dadating. Or pwedeng marireceive nyo na yung retirement money ninyo. So, depende sa inyong sitwasyon. Pwedeng panalo. Diba? Maaaring panalo ninyo ito. Baka mananalo kayo sa loto, yung ganon. So, depende yan sa inyong sitwasyon. But definitely, kung saan man magagaling ang pera, this is going to bring you abundance and prosperity. So, we have 6 of Swords. Wow. So, 6 of Swords, this is a new beginning energy pa rin. No? Pero ito naman, ano na kayo? Magagaling kasi kayo dito sa isang madilim na sitwasyon. So, this could be related to financial constraints, diba? Baka yung toxic situation na to na pinanggalingan ninyo or very disturbing na sitwasyon na panggagalingan ninyo rito na iiwanan ninyo. Baka sobrang hirap, no? Pwedeng sobrang difficult na sitwasyon nito pagdating sa pera. Siguro sobrang na-drain kayo financially. Yung ganon. Pero you're going to rise above that situation. You are coming out of that situation kasi nga meron tayong Ace of Pentacles.
no? Dadating na yung swerte sa pera. Dadating na yung financial breakthrough ninyo. Kaya baka yung new beginning na ito na pupuntahan ninyo is this Ace of Pentacles energy. So magsisimula na kayo ng isang masaganang buhay, isang mapayapa, no? Meron na kayong peace of mind dito kasi nga, 'di ba, kung ang dating pinanggagalingan ninyo ay hirap, no? Pagdating lalo-lalo na sa finances, 'di ba? Maaring 'yan ang iiwanan ninyong sitwasyon and you are going to welcome this newness, no? Yung Ace of Pentacles, which is a new beginning in your money, career, and finances. So good luck sa'yo. So kuha tayo ng isang trinket for final message ninyo. We have ang tawag dito, stingray. Ayan, this is a stingray. So that also signify adaptability, no? You are getting where you need to be. Makakarating ka sa kung saan ka dapat mapunta. Whatever it is that you deserve, no? Maaring makuha mo din yan kasi very flexible ka, very adaptable ka to new environments, to new situation, kaya you deserve something better, no? And that is where you are heading. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tingnan natin yung mga strong energies and messages ninyo for today. We have 4 of Pentacles, Virgo. So, parang tayo, no? Parang it's either panawagan ito sa inyo to protect your valuables, no? Protect your wealth, protect your savings, protect your money, protect your material wealth. You know, kasi daming luck. Diba? Tapos hawak-hawak niya pa. So, protection, ganon, ingatan, pag-ingatan ninyo. And meron din ako naririnig na overspending. You know, so siguro kailangan din ninyo ng disiplina, no? Pagdating sa inyong kaperahan, pagmamanage ng inyong kaperahan, no? You need to practice financial discipline. Okay? Kasi baka may tendency din kayo na mag-overspend. Kaya may kailangan ninyong protektahan ang kayamanan ninyo, ang kaperahan ninyo, savings ninyo. Okay? Now, matuto kayong mag-budget, diba? Matuto kayong sumunod sa budget plan ninyo kung meron. Yung gano'n para hindi alam mo yun, mapag-ingatan mo yung inyong pera, 'di ba? Baka mamaya kung nag-overspend ka, baka ma-compromise, 'di ba? Yung mo, yung savings mo, yung ganon. So, yun ang napipick up ko diyan. We have Queen of Swords. Wow. So, parang nasa observation stage kayo, Virgo. So, ano tong inoobserbahan ninyo? 'Di ba? Pwedeng yung kalakaran ng inyong kaperahan, maaaring yung paligid ninyo, inoobserbahan mo, yung ganon. Pwedeng meron kayong pinag-aaralan, no? Baka inaaral ninyo yung sitwasyon sa paligid ninyo, no? Baka merong iba't ibang klaseng opportunities ang kumakatok sa inyo sa ngayon. So maybe you are trying to observe, 'di ba? Kung alin dito yung ang iti-take advantage mo, alin dito yung gagawin mo, alin dito yung kukunin mo, 'di ba? Yung gano'n. Kaya maybe you are trying to observe, no, yung paligid. Hindi ka yung magte-take action agad-agad, no? But na mas inobserbahan mo muna, tinitignan mo muna kung ano ang mga kaganapan at ano ang kunyari. Baka meron kayong iniisip na specific na opportunity, no? If I'm going to take advantage of this opportunity, what's gonna come next? 'Di ba? Anong pwedeng maging resulta nito? Anong pwedeng mangyari in the end, no? Kung ito yung gagawin ko. Yung mga ganun ba, no? So, siguro, nag-aaral, no? Pinag-aaralan mo ang sitwasyon. Or yung mga posible maging sitwasyon. We have King of Wands. Baka may promotion kayo, Virgo. Ang iba sa inyo siguro, baka mapopromote into a leadership role. Baka kayo ay magiging bossing na, no? Magiging manager na, supervisor na, yung ganun. Or, pwede rin, na baka yung ino-observe ninyo rito, baka yung opportunity dito of becoming an entrepreneur, baka ang iniisip ninyo rito is how can you
um, kasi parang iniisip ko dito, parang meron kayong iniisip na shift ng inyong career path. Siguro from working, 'di ba, being an employee, baka iniisip ninyo na magnegosyo kaya ako so that I can be my own boss, 'di ba? So baka may ganon tendency ang iba sa inyo, Virgo, na you're going to turn into an entrepreneur. You're going to be your own boss, kayo na magiging CEO ninyo. Yung ganon, no? Pwede rin dito, no, na it also shows dito na parang very very influential. You know, ano man yung posisyon ninyo ngayon sa syudad, sa komunidad, parang you have a great influence on people. Yung ganon. Parang it's either ang trabaho ninyo siguro, baka kayo ay, pwedeng social media influencer, pwedeng ganon. Pwede rin na nasa social media kayo and maybe you are, pwedeng ganito ginagawa ninyo, no? Pwedeng tarot reader din kayo, no? You are a spiritual guide. Pwedeng spiritual counselor kayo, yung ganon, no? So, you have a great influence, no, on people. Yun ang napipick up ko rito sa King of Wands. Na pwede rin na isa kayong leader, 'di ba? So, when you are a leader, when you are a manager, yung ganon. So, malaking impluwensya mo din sa mga tao, 'di ba, na nasasakupan mo, yung ganon. So, maybe along those lines, no, yung ginagawa ninyo. So, tingnan natin final message ninyo. Ang ingay naman nung motorsiklo na yan. Pasensya na po kayo. So, we have zebra. So, this signifies, determination. No? So, siguro, magiging determinado kayo nga sa ngayon kung ano man ang gusto ninyong gawin, ano man yung ine-envision ninyo for yourself, no? Maybe you are going to be very determined to reach, no? To reach that, or kung ano man, 'di ba? Yung pangarap ninyo, maaring nandoon kayo sa puntong talaga gagawin ninyo ang lahat, no, para marating ninyo ito. So that's also about communication, no, si Zebra. So siguro sa ngayon, no, talagang nandoon kayo sa trabaho or sa career na talagang sa pagkikipag-communicate ninyo sa mga tao, talagang doon doon mo pinapakita yung impluwensya mo, no? So, siguro talaga, meron din ako nakikita, no, na parang nagsasalita in front of many people, you know? So, pwedeng motivational speaker din ang iba sa inyo, yung gano'n, no? So, yung ninyo siguro, through communication, doon ninyo na-influensyahan ng maraming tao, no? Siguro, so parang through speaking, no, doon yung ninyo, yung sa paraan ng pananalita ninyo siguro, doon na yung pag-iimpluwensya ninyo sa maraming tao, no, yung ganon. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tingnan natin yung mga strong energies and messages po surrounding you today. 7 of Swords, Libra. You need to hold on to something dito, no? Kailangan ninyong bantayan, kailangan ninyong protektahan something that is valuable in your life. Okay? This could be tangible or non-tangible. Material na bagay or hindi, no? Whatever it is that is important sa inyo, that is valuable to you, you know, you need to protect it. Alright? Kailangan mo na bantayan, kailangan mo na you keep it close to your heart. Okay? Kasi pwede may mga negative energy surrounding you sa ngayon, Libra. You never know. Ang dami ng maluloko sa paligid natin. Ang dami ng mga scammers, ang dami ng mga swindlers, no? Ang daming sinungaling. Kaya, as much as possible, you know, as much as you can, protektahan ninyo ang mga dapat protektahan. Okay? Kasi, you never know kung kailan na-atake. Diba? Yung mga
manloloko sa paligid ninyo. Okay? So, by the way, Libra, before I go on, I would like to say hi muna and shout out sa ating channel member, sa ating beloved channel member na si at Maria Yui 3981. Thank you po for supporting my channel. So, we have 8 of Cups. Ayan. So, this is nice, no? When I see 8 of Cups, na somehow natutuwa ako, no, sa binabasahan ko. Kasi this is new beginning. You're heading towards a new life. You're heading towards a new path in your life na kung saan doon kayo mas sa tingin niyo magiging kapaki-pakinabang, you will be more productive, you will be more you will be contented, 'di ba? Nandoon yung fulfillment kung saan kayo papunta. Kasi ano kaya iiwanan mo yung isang sitwasyon rito, no? Because you know pretty much na parang useless ka na dyan. At alam mo na marami ka pang magagawa, alam mo na marami ka pang pwedeng magawa para makatulong sa iba, para mas ma-improve mo yung sarili mo, para mas ma-empower mo pa yung sarili mo. Alam mo yun, yung there's so much in you pa that you want to share with the world. Pero sa current mong sitwasyon, parang hindi mo yan magawa, no? Kasi pwedeng restricted ka or pwedeng hanggang doon na lang, no, yung pwede mong gawin dyan sa sitwasyon mo. Kasi para kang kumbaga nasa loob ka ng isang matchbox, 'di ba, na hindi ka pwedeng sumilip, hindi mo pwedeng buksan ang kahon. Yung gano'n, na dyan ka lang sa loob. Kung ano lang ang meron dyan, kung ano lang yung pwede mong ibigay, hanggang dun lang. Yung gano'n ba? Yung parang you're enclosed in a situation na hanggang kung ano lang ang pwede mong gawin, yun na lang. Diba? Wala ka nang pwedeng idagdag, wala ka nang pwedeng alisin, kumbaga. Yung ganon, no? Doon ka na lang paikot-ikot, parang ganon. So, alam mo na hindi yan ang gusto mo ngayon. Alam mo na marami ka pang ibubuga, alam mo marami ka pang talents, skills, and gifts that you can share with other people, no, na makakatulong din sa iba. Kaya gusto mong umalis, gusto mo nang iwanan ng sitwasyon na to. And where you are heading, is doon ka magiging fulfilled, doon ka magiging masaya. No? So, this may involve travel as well. No? So, pwedeng may travel dito na gagawin kayo. Maaring merong relocation, yung ganon. Baka maglilipat kayo ng lugar, maglilipat kayo ng tirahan, ng trabaho, yung ganon, employer, ganon, no? So, good luck sa'yo. We have 6 of Cups. Ayan. So, speaking of travel, no? So, si 6 of Cups din, pwedeng magta-travel din ng iba sa inyo rito, Libra. Kasi baka gusto mong umuwi, no? Siguro, nasa malayong lugar ka, baka pwedeng nasa abroad ka, or baka nasa malayo ka sa pamilya mo, no? Not necessary din na nasa abroad, but pwedeng within the country ka din, pero yung malayo ka sa pamilya mo. Kaya, para ngayon, siguro namimiss mo sila, no? Gusto mong makasama sila, no? Maaring may katagalan na hindi ka nakakauwi, hindi mo nabibisita ang mga mahal mo sa buhay, kaya pwedeng you're going to travel home para makasama mo mga anak mo or magulang mo or asawa mo, yung gano'n, no? So, good luck sa'yo. No? There is homecoming, no? Na magaganap dito. So, kuha tayo ng final message ninyo, kuha tayo ng isang trinket. So, we have dice. Wow. Napakaganda kaya ng dice, no? Kasi this is good luck. Ayan. So, this symbolizes good luck. So, suswertehin kayo, no? In no time, you will be lucky. In no time, mapabalo din kayo na swerte. Kaya, kapit lang, no? Kapit lang, laban lang, just hang in there. Ano man ang problema pinagdadaanan ninyo sa ngayon, rest assured, no, na dadating din ang swerte at makakalabas ka din, no, sa problemang yan. Okay? Good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello, it's Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tingnan natin ang mga malakas na energies and messages, no? Surrounding you today. We have 3 of Wands. And so, this is really beautiful kasi yung 3 of Wands, merong good luck to. So, maaring
dadalawin kayo ngayon ng swerte, mapabalot kayo ngayon ng swerte. And yung swerte na to could be in any area of life, no? Pwedeng bumalot ito sa buhay ninyo around this time, no? At mayroon din travel dito, Scorpio. So siguro ang iba sa inyo is going to embark on a travel. That could be also international travel, no? Pwedeng ganon. At naghihintay na lang kayo no? Baka naghihintay na lang kayo ng, baka naghihintay kayo ng schedule ng flight ninyo or ng pagbiyahe ninyo, or baka naghihintay na lang kayo ng baka naghihintay na lang kayo ng papeles ninyo, no? Travel documents, or baka naghihintay na lang kayo ng go signal sa inyo, 'di ba? Na aalis na kayo, lilipad na kayo, yung gano'n. So, meron kayong hinihintay, no? Yan ang napipick up ko dyan. So, what else? We have Hierophant. Ayan. So, siguro din, ang iba sa inyo naman, baka kailangan ninyo na kailangan ninyo na meron kayong kukonsultahin. Baka meron kayong sitwasyon dito na kailangan ninyong pagdesisyonan, and maybe it's hard for you to make a decision. Kaya siguro magkukonsulta kayo sa kung sino man para kayo ay magkaroon ng nagkaroon ng linaw, no? Magkaroon ng clarity, yung gano'n. Kaya you may need to speak to someone, you may need to consult someone dito para magkaroon kayo ng idea, no? Or a clear idea of what you're going to do next. Pwedeng ganun. Pwede rin na kayo ito, no? Baka kayo itong kinukonsulta ng mga tao. Baka kayo itong siguro isa kayong mentor, isa kayong teacher, isa kayong advisor, yung mga ganon, no? So, pwedeng ganon ang role ninyo rito. So, pwede rin naman na baliktad, kasi pwede rin naman na kayo yung naghahanap ng mga ganong klase tao, no? Para humingi kayo ng advice, yung ganon. Pwede rin, no, na ang iba sa inyo rito baka kayo ikakasal, or pwedeng kayo ay mayroong pupuntahang kasal. And that could be a destination wedding, or that could be a wedding na siguro gaganapin ito sa ibang lugar, or baka yung pupuntahan ninyong ikakasal ay talagang hindi nasa lugar ninyo. Kaya kailangan pa ninyo mag-travel, kailangan pa ninyo itong puntahan, no? So, pwedeng ganun dyan ang ganap. So, we have Hanged Man. Kailangan ninyo rito muna na tumigil, no? Sa kung ano man ang inyong pinagkakabisihan, tumigil sa kung ano man ang inyong ginagawa, because there is something that you need to think about, no? Kailangan ninyo siguro itong pagplanuhan, kailangan ninyo itong tignan maigi yung inyong sitwasyon, look at things at a higher perspective or a different perspective, no? Pwedeng ganon. So, possible din na kaya siguro kayo merong kakausapin na kunyari teacher, mentor, mga ganon, na makakapag-advise sa'yo, because siguro naguguluhan kayo sa inyong sitwasyon, no? Pwedeng ganun din yan. Kasi baka meron kayong mga pinagkakabisihan. Let's say, for example, career ninyo, yung ganun, or business. So, siguro, you are, lately, no, you've been busy, you're putting your time, energy into into that trabaho or business. Pero, pwedeng pwedeng ngayon nagkaroon ng delay, no? Pwedeng ngayon nagkaroon ng pagtigil muna, no? Something like that. Pwedeng nagkaroon ng pagtigil muna sa ngayon. Kaya medyo siguro medyo kailangan muna ninyo ngayon na pag-isipan, no? Kasi baka nagtataka kayo ba, ano kaya nangyari, ba't nagkaroon ng delay, bakit bigla na lang natigil, bigla na lang huminto, diba, yung pag-flow ng ninyo, ng ginagawa ninyo, no? Kaya pwedeng ito yung
ito yung magiging dahilan kung bakit kayo mapapaisip, no? And it feels like, to me, that is also the way of the universe. 'Di ba? Para nga magkaroon kayo ng panahon para tumigil muna, give yourself a break, 'di ba? Magmuni-muna at mag-isip-isip muna. Something like that, no? So, kuha tayo ng final message ninyo. We have the butterfly. Yan. Butterfly is a change. This signifies transformation. So, definitely, merong pagbabago na magaganap, no, sa buhay ninyo. There is a huge transformation happening kasi napakalaki ng butterfly. So, that represents a huge transformation. So, it could be in any area of life. No? Pwedeng sa personal level yan, pwedeng spiritual level, pwedeng sa outside world ninyo ang pagbabago. It could be in anything, no? So, if this message resonates with you, then you may expect a huge change. Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, let's see anong mga strong energies and messages po ninyo for today. And we have the sun. Napakaganda nito, napakabongga nito. Kasi this is the very positive, no, energy, napaka-uplifting, napaka-positibo, napaka-enthusiastic and optimistic energy ito. So, anything na maganda, no, na pagyayari sa buhay ninyo, yan ay maaring mangyari, no, sa buhay ninyo around this time. At magtatagumpay ka kung ano man ang ginagawa mo. Magtatagumpay ka or maaaring magtagumpay ka sa mga pinagkakabisihan mo. So, this is really, really a beautiful energy, Sagittarius, okay? So, isa pa, meron ditong meron ditong tagumpay pagdating sa pera, kasi pwede rin talaga na magkaroon kayo ng pwede kayong magkaroon ng financial rito. Pwede kayong magkaroon dito ng financial success, material success, yung ganon, or success, no? Pagdating sa kunyari sa mga problema, no? Pwedeng meron kayong pagtatagumpayan rito na problema, or pwede rin ng mga trabaho, task at hand, no? Yan din ang pwedeng pagtagumpayan ninyo around this time. So, yun. At saka magliliwanag, no, ang isip ninyo, magliliwanag yung gagaan na din yung pakiramdam ninyo. So, yun ang mga pagbabago, no, mga positibong pangyayari na pwedeng maganap, no, sa buhay ninyo. This is also about new beginning, kaya meron ditong magsisimula, no, na bagong ganap sa buhay ninyo for sure. So, what else? We have death. Wow, this is also another change. So, maraming pagbabago, malaki. This is massive transformation happening. So, pwedeng maraming movement dito na maganap, maraming changes na magaganap dito sa buhay ninyo, Sagittarius. At ang pagbabagong ito, this is the kind of change na gusto ninyong mangyari. At change ito na kayo yung mag-i-initiate. Change ito na kayo yung magsisimula, no? Change ito na idea ninyo ito. Ito yung gusto ninyong mangyari, no? So, this could be anything. Pwedeng sa trabaho, karera, negosyo, relationship, mga relasyon ninyo with your kaibigan, diba? Shedding old skin din ito, Sagittarius. Mayroon kayong mga parte ng buhay ninyo na aalisin ninyo. May mga tao dito sa buhay ninyo na aalisin ninyo, something like that, no? Anything or anyone that doesn't serve your highest good, you're going to remove that, no, out of your life. So, what else? We have Chariot, moving on, Sagittarius. You are moving on. So, this is something, no, na mahirap na pinagdaanan ninyo sa buhay.
at yan ay tatanggalin mo na sa buhay ninyo. Kasi kapag tatagumpayan mo na to, kung ano man itong difficulty sa buhay ninyo, you are going to rise above that, and you are heading towards a new path, you are heading towards a new situation in your life, at mamamayagpag ka dito sa tagumpay. Kaya maganda to. And pag as you head towards new beginning, no, ang peg ninyo rito, hindi kayo magmamadali. You're not in a rush. You are going to do it slowly, pero surely. No? Sisiguraduhin mo na magiging effective, magiging maayos. Sigurado ka sa bawat step na gagawin mo. Yun ang ano mo rito. Yun ang gagawin mo rito, no? You are going to make sure na everything is kalkulado mo. You are going to do calculated actions. Kaya maging sigurista ka, no? Pagdating sa pagkakataong ito. Kung dati, no, meron kang pagka-impulsive, ngayon hindi ka na gano'n. You are going to do things nakalkulado mo ang bawat galaw. Yung parang alam mo na, no? Alam mo na kung anong gagawin mo sa ngayon. Hindi ka magmamadali, one at a time. Yung ganun ba, no? Kaya napakaganda. So this is also about travel, no? So baka ang iba sa inyo, you're going to embark on a travel. Pwede rin na yung trabaho ninyo, no? Maybe related to travel industry, or yung business ninyo may be related to travel industry. So, kuha tayo ng final message ninyo, and we have the rose. Ayan. So, that also represents, new beginning din no? Yung bulaklak na yan represents also fresh start. So, parang kino-confirm niya lang, diba? Yung the sun and death energy na talagang indeed there are new beginnings that are happening in your life, no? At iba-iba yan, pwedeng bagong pag-ibig din, no? Baka new love interest or new love relationship or new level of your commitment sa inyong person kung meron na kayong karelasyon, no? So pwedeng ganon. And also out of these three, no, cards na nilabas natin, lahat sila major arcana, no? And that signifies lang, Sagittarius, that there are major events happening in your life. Maraming pwedeng mangyayari rito na talagang going to be remarkable para sa iyo, and it would have a great impact, no, sa buhay ninyo for the long term. So, kung ano man ang mga pangyayari sa buhay mo na darating, that's going to be very important for you. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano yung mga energies, strong energies and messages surrounding you today. We have 10 of Wands. Ayan, bigat na. So, parang ganun ang inyong sitwasyon sa ngayon. Maybe burdened kayo. Maybe meron kayong bit-bit na mabigat, mahirap, yung ganun, sa buhay ninyo. At pwedeng Capricorn, pwedeng trabaho, no? If this is in work situation, this could be trabaho. This could be pwedeng trabaho yan, pwedeng pwedeng responsibilidad, obligasyon, o pwedeng ganun. Na parang sa ngayon, naiisip mo na, no? Na parang, teka lang, it's taking a toll on you, it's taking a toll on me already. So, parang hindi na to tama. Diba? Parang nagiging unfair ako sa sarili ko. So, maaaring naiisip ninyo yan. Kaya, unti-unti, pwedeng you're going to speak up. Diba? Kailangan mo na siguro ng tulong. Kailangan mo na siguro kailangan mo nang i-delegate, no, yung iba mong trabaho, or kung sa pamilya man ito,
makakahihingi ka na ng tulong sa iba mong kapamilya, no? Na kailangan mo na dito ng suporta, kailangan mo na dito ng assistance, no? Ng iba. Okay, Capricorn? So, yun. What else? We have Four of Pentacles. Wow. So, pwedeng burden ito pagdating sa pera din, no, Capricorn? Kasi si Four of Pentacles, this is about money. This is about trabaho. So, pwedeng nabibigatan na kayo sa trabaho, nabibigatan na kayo sa responsibilidad ninyo, siguro sa pamilya, kasi baka pagdating sa pera, baka kayo yung nagbibitbit ng burden, no? Financial obligation, yung ganon. So, siguro ngayon, parang nahihirapan na din kayo, you know? Kasi imbes na siguro, ma-save mo yung pera, imbes na ma-enjoy mo yung pera, binibigay mo sa pamilya mo, no? Sinusuporta mo sa pangangailangan ng inyong pamilya. So, that is possible, no? But for others of you naman, no, maaari ng sitwasyon dito, this could be a reminder, no, para sa iyo na there is a need for you to protect your wealth, protect your money, protect your savings, protect your material wealth, pwedeng ganon. So, yun, baka panawagan ito sa inyo na protektahan mo ang mga ito. Okay? Yun, kasi parang baka meron ditong pwedeng mangagaw sa'yo, mambudol sa'yo, pwedeng ganon. O kaya, make sure na bantayan mo, i-monitor mo, protektahan mo. Okay? Kung ano yung mahalaga sa'yo. So, what else? We have Eight of Swords. Self-sabotaging technique or sabotaging energy. Ito, Capricorn. Kasi baka akala ninyo hindi kayo malayang gawin ang gusto ninyo. Hindi kayo malayang lumipad, no? Sa gusto ninyong kung saan kayo gustong lumipad. But this is self-sabotaging. Baka nag-negative thinking kayo, negative thoughts ang meron kayo. Kaya yun ang nag-hold back sa inyo para lumabas dito sa cage. Bukas ang cage. Diba? So, kung gusto niyo lumabas at lumipad na somewhere, you can. Pero pinipili ninyo maupo dyan. So, meaning, this is self-imposed restriction. Kayo lang, you are getting in your own way. Sinasabotage ninyo yung sarili ninyo rito. So, you may refrain from thinking negative. Okay? Kasi yun ang pumipigil sa iyo Maaaring wala naman dito pumipigil sa yung tao. Maaaring wala naman nagre-restrict sa iyo na tao dito. Wala naman nagbabawal sa iyo. Pero ikaw mismo, no? Ikaw mismo, you're getting in your own way. So, pag-isipan ninyo mabuti ito, no? Ito yung reality. No? Walang pumipigil sa iyo. Baka kung ano yung iniisip mo, yun ang pumipigil sa iyo. Okay? So, mag-isip kang mabuti. Kasi sayang kung meron ng pagkakataon dyan, meron ng opportunity dyan for you to fly high, why not? Diba? So, kuha tayo ng final message. We have Owl. Ayan. So, si Owl, this is about knowledge, wisdom. Gamitin nyo yan. Put them into practice. Apply it into your situation, no? Sa ngayon. Yung inyong mga kaalaman, yung inyong wisdom. Alright? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tignan natin yung mga strong energies and messages surrounding you today. We have Queen of Cups. Napakalakas ng radar ninyo sa ngayon. Aquarius, malakas ang inyong radar. Heighten ngayon ang inyong intuition. Heighten ngayon yung inyong psychic abilities. Kaya make sure that you pay attention to the subtleties coming your way, mga downloads,
mga information, inspiration na pumasok sa inyo. So, pay attention kayo dyan. Alright? Kasi there could be important guidance, no? Coming your way. Baka mayroong mga importanteng gabay, may mga importanteng impormasyon na papasok. No? At yan ay makakatulong sa inyo para kayo ay makausad sa buhay or magawa ninyo kung ano ang dapat ninyong magawa. You know? So, good luck sa iyo. There is also, pick up ko dito, there is also support. You know, siguro meron kang, there is someone in your life, pwedeng nanay ninyo, mama ninyo, auntie ninyo, lola ninyo, na laging nandyan. Pwedeng asawa din ninyo, depende sa inyong sitwasyon, na laging nandyan, nakasuporta sa'yo, laging nandyan para gabayan ka, i-encourage ka, paliwanagan ka, yung ganon. So, what else? We have the Emperor. Yan. So, si Emperor naman, ano to? This is about stability. No? So, siguro, ito yung magiging focus ninyo sa ngayon, ano? Yung stability ng buhay ninyo, stability ng inyong, tawag dito, kaperahan, major areas, no? Stability ng inyong kaperahan, stability ng inyong trabaho, karera, negosyo, pera, yung mga ganun. So, baka yun yung pagkakaabalahan ninyo, no? At pwede rin dito na merong magiging tatay na. You're becoming a brand new dad na siguro, no? For some of you lang. Pwede rin na meron ditong promotion, no? Baka ang iba sa inyo will be promoted na para magiging manager na, magiging supervisor, diba? Magiging consultant, yung mga nasa mataas na posisyon sa trabaho, no? Pwedeng ganon. At ang maganda dito rin, no? Things will be back in balance, no? Magiging maayos na ang lahat, babalansehin mo na yung lahat, ilalagay mo na sa kanya-kanyang dapat kalagyan, ang mga bagay-bagay, ang mga sitwasyon dito sa buhay ninyo. Kaya, napakaganda lang. So, what else? We have King of Swords. Ayan. So, pwede talaga na mapopromote kayo into a leadership role. No? Maybe, papunta na kayo sa pagiging mataas talaga, no? Mataas na posisyon ang uupuan ninyo sa trabaho. Pwedeng ganon. Pwede rin na baka iba sa inyo dito magiging CEO, diba? Baka kayo ay magpuput up ng sarili mo negosyo, something like that, no? Possible din na ang iba sa inyo rito is baka ang iba naman din, no? Baka kailangan mo rito na baka may mga transactions kayo no? Baka mayroon kayong mga transactions na gagawin and transactions siguro with professionals. Maybe you are going to speak to a certain boss sa trabaho, or you're going to speak to someone na pwedeng professional, baka hihingi kayo ng advice, no? From someone. Pwede rin na baka meron job interview rito, no? It's either kayo yung i-interviewin or baka kayo yung mag-i-interview, no? Pwedeng ganun din ang ganap. Mayroon din ako napipick up na ganyan. So, business transactions also possible for some of you, no? So, good luck. So, kuha tayo ng final message dito. Kuha tayo ng isang trinket and we have the dragonfly. Wow. So, dragonfly, ano to? Pagbabago. This is transformation. This is change happening. So, meron ditong magbabago, no? Sa inyong sitwasyon. Merong magbabago sa takbo ng buhay ninyo. Pwedeng pagbabago sa paniniwala ninyo. Pwedeng pagbabago sa outside world ninyo. So, it could be anything, no? But you can expect pagbabago sa buhay ninyo. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo.
So, tingnan natin ang mga strong energies, no? And messages surrounding you today. We have Ace of Pentacles. Ayan. So, Ace of Pentacles is a new beginning. So, napakaganda nito. Kasi new beginning ito in terms of money, career, finances. Merong pagbabago magaganap dito sa kaperahang sitwasyon ninyo. Merong pagbabago magaganap dito sa um, usaping pera, trabaho, karera, negosyo. Kung mayroon kayo negosyo, magsisimula kayo ng ang tawag dito, magsisimula kayong tumanggap, no, or mag-receive ng abundance, ng prosperity, no, sa buhay ninyo. Maaring merong mga financial opportunities na dadating, or pwedeng financial blessings talaga ito, no? Merong pera mismo na dadating sa iyo. And it could come from various sources, no? Depende sa inyong sitwasyon. But merong paggagalingan, no? Mga perang itong paparating, at ang mga perang ito yung magpaparamdam sa iyo or magpaparana sa iyo ng abundance, kasaganaan. At ano rin ito mababago nito yung inyong financial landscape. Babaguhin nito yung takbo ng inyong kaperahan, no? So, good luck. Pwede rin na meron ditong panalo, no? Baka siswerte na kayo manalo sa loto or sa other game of chance, no? Kung tumataya kayo. Ten of Swords, this is also a new beginning energy, no? May ending dito and may beginning. Siguro dati nandoon kayo sa sitwasyon na masama yung loob ninyo, sobra kayo nag-iisip, no? Na-stress kayo. Tignan mo, ang daming nakatusok sa ulo mo, no? Talagang sumakit dito ulo mo ng bonggang-bongga. Na problema kayo, maaring nagka-anxiety kayo. So, ang bigat, no? Parang naging mabigat ang takbo ng buhay ninyo. This is in the past, no? Pisces, this is in the past. Kaya ngayon, may isip mo dito na, teka lang, 'di ba? Ako na nga yung nahirapan dito. Ako na dito yung naloko, ako na dito yung na-cheat, na-betray. Ako na dito yung ginawa ng hindi maganda. Tapos will I continue pa ba, 'di ba? Na pasakitin yung ulo ko, napahirapan ang sarili ko sa kakaisip, 'di ba? Parang siguro mare-realize ninyo 'yan. Kaya parang may isip ninyo na, teka lang, no? It's about time na para tanggalin ko na 'to sa buhay ko, 'di ba? I deserve to be happy. I deserve to be peaceful, 'di ba? So, kaya po pwedeng anuhin mo na 'to, ano man yung nakapagdulot ng sama ng loob sa iyo, ano man yung nakapagdulot ng anxiety sa iyo, ng stress sa iyo, you're going to rise above that sa ngayon, no? Pwedeng magdedesisyon ka rito na mag-move on na, no? Tanggalin na 'to sa isip ninyo, tanggalin na 'to sa dibdib ninyo. Kasi 'di ba, malaking hirap na or malalim na yung sugat na dinulot sa iyo ng bagay na 'to. Tapos hindi pa yan aalis sa isip ninyo, so hindi kayo makagalaw, 'di ba? Ng gusto ninyong galaw kasi parang nagho-hold ba kayo dahil nandiyan pa rin yan sa isip ninyo. Pero ngayon, maaaring you are going to move on na. You're going to cut the cords na, no? With that. At handa ka ng magbagong buhay. Handa ka ng alisin na to sa buhay mo. Kalimutan mo na yan, no? Para na makapag-move on ka na, no? So, what else? We have Knight of Pentacles. But ngayon, ito na yung lesson na napulot ninyo from that situation. You're going to be, ang tawag dito, yung magiging magiging maingat na, magiging matalino ka na, wiser na. You're going to be wise, no? Hindi ka na tong padalos-dalos, hindi ka na tong basta-bastang magtitiwala, hindi ka na tong basta-bastang magi-give in sa kung ano man ang gusto ng iba, no? You're going to be wiser, smarter, clever, yung ganon. Maingat ka na ngayon, no? You are going to take
always precautionary measures, no? Sa mga bawat gagawin mo. And even sa mga pagdedesisyon mo, hindi ka na tong magra-rush into something. Talaga mag-iisip ka na. Pag-iisipan mo ng mabuti, no? Magiging sigurista ka na. So, which is good. So, final message, ninyo kuha tayo ng trinket dito. We have stingray. So, this is about adaptability. No? This is about flexibility and adaptability. So, mabilis kang makakarating, no, sa inyong tagumpay, Pisces. Kung saan ka man patungo, ano man ang susunod mong gagawin, no? You're going to succeed. Kasi hindi ka mareklamo, no? Sumasabay ka sa agos ng buhay. Kung saan ka dalhin ng agos ng buhay, susunod ka. You know? You're going to learn. Kasi nga, marami ka na natutunan sa buhay. You've gained a lot of wisdom, no? In your life. Kaya ito, ano ka na, marunong ka ng dumiskarte, 'di ba? At saka, you have that surrender energy, no? Na hindi ka nakokontra, hindi ka, kung anong gusto ng universe sa'yo, yun ang gagawin mo. Kaya magiging matagumpay ka. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.